bilang kandidato sa pagka-vice alkalde, ang function card or ang sa inya pinaka-main na iyo ang ma-provide ako ng leadership and direction sa mga members kan Sangguniang Bayan para mag-spearhead and magkaigwa ni mga support sa mga passage of ordinances and resolutions na minasuporta sa mga 10-point agenda kan sa tuyang local chief executive kung si Simon ang sa tuyang maluklok sa pwesto yan. Iyan magkanigong mga ordinances na minasuporta sa mga programa pang agrikultura, education, tourism, ining sports, ini pong healthcare services. Yan po, Sir First, and siguro kay po na i-focus ta dyan sa mga especially on agriculture. And then ito pong mga sa tuyang mga healthcare services na kung saan dapat kita na magkaigwa kita ni magkanigong sapat na mga bulong, especially duman sa mga senior citizens na kutan so supon man ang sa indang mga pangangaipong mga maintenance na minsan baga dakulon ang sa tuyang mga senior citizens na talagang kapos-kapos man. Iyan siguro kay po na matawan taning magkanigong atensyon. Opo, maliban sa pagiging timon kang SB, Yes, actually, magiging timon ako. yes, actually, pwede ka man mag-propose siya ng mga legislative measures. Pero sa nakalipas na pagtukaw mo bilang kagawad, ano po yung mga na-contribute mo na by means of legislation and ordinances po? Sa totoo lang po, Sir First, dakulan po ako pasang mga ordinances sa resolutions. Day ko naman nga ni pwedeng sarasaroon. Pero saro duman nga ni Sir First, itong ease of doing business, so business permit and license system, na ipasahan minamo po ito na dahil ako ang chairman ng Committee on Ways and Means, naipasa na ito and it was approved by the Sangguniang Panlalawigan during the review. Na kung sa ingon yan, i-implementar na kan sa tuyang LGU TIRAP. Na day naman masyado, you can pay the taxes, ay ni online, day ka na magpunta pa duman sa opisina, ano bang po sa tuyang ordinansa na allowed ka na do sa ingkang lugar. Iyan po sa mga tangani sa itong mga businessmen, day man po masyado magparaka. Hadit na minsan, tapos na ang deadline na, day pa because of, so siyempre grabe ang nagkukuha kay mga business permit license, day ning oras dahil ibang mga commitments or what. So igwa po yan na pigpasakit ang ordinansa. Saro pa po itong... balikan ko lang tabi, Vice Mayoralty, yung ease of doing business, magayon po yan kasi center po ang VIRAC sa komersyo. Yes. So, Yes. meaning, kaso na implement yan and ang salient point, ibig sabihin, pwede na nasa harong ang mga residente, sa mga businessmen, pwede na mag-online. Ano man po ito sa ordinansa, napapalog ito naman sa provision con ordinansa na pinag-implementer naman po ang kasato yung local chief executive sa ganyan. Okay na, ganyan. Oo. Alright. Lahat pong agencies na kung sa baga kay pani fire, clearance or what, ano bang po ang sararuan na po ito. And syempre, igwanin mga issue dyan nagari, di ba, anong class na ang VIRAC tabi this time? Class 1 po kami. Yung first class Class 1 lang? po, Sir, first ang VIRAC. First class lang VIRAC? Class 1, oo. Alright. Sabi, may sarong kandidato bilang kagawad na garing grabing collectibles ang banwaan ni VIRAC. Sa lalo kang SB, na monitor po nindo yan? Sir, first, though iwa kami ning oversight function, pero that is the main function of the Executive. Treasurer's Office, ang collection ng mga arrears, especially siguro dyan sa, ewan ko kung sa public market, okay na ang collection, pero day man po sila nagkukulang, they keep on advising and sending notices para pigtatawan man sila kay mga panahon para ma-settle. Aro po kan ang LGU VIRAC, day man po kami so masyadong abra, pero pigtatao minsan na ni chance na how many times pigpapadara ng notice for them to pay. Iyan po para man sa mga taxes ta. Yes. And saro baga sa mga issue, itong pagluwas ka sa memorandum circular na kung sa ina sa tuyang para-tricycle, pinagbabawalan na tabi dyan sa main road, national road. Ang hapot paano man ang sa tuyang kasaradayan na maghanap buhay ining tricycle drivers, operators, na man lang po ang source kan sa indang livelihood. So,
duman po sa national law or itong circular, Mhm. iba po duman king sarong provision na kung saan kung day talaga ning remedyo na day pakita ning ah, tapos na tricycle route plan, disang ang bayan may enact an ordinance na para ma-exempt muna temporarily allowing them to fly the national road for the meantime na day pakita ni approved na tricycle route plan and day Mhm. pakita ni alternative road. So iyan po pinag-sponsoran man po kang sa inyong konsehal na si Rosie Olarte bilang pagmalasakit man po kasatuyang kasaradaya ng mga pera tricycle Ayun. na they are allowed to pero may regulated man po. They have Mhm. to stay on the rightmost portion of the lane. Para man po Ah, sa mga four wheels adyaon. Oo. so ibig Kaya ako sabihin, naman po, itong ano yan, ordinance na yan, ano, parang resolution ordinance. ordinance po, Ordinance. ordinance po. So kaya Oo. natugutan kira Resinda na dyan sa National Road. Kaya lang special case pa ng Catanduanes na ibang kita din ng mga jeepneys na gabiyahe, kundi ang cater sa tuya, mga tricycle drivers. Yes po, yes po. Mhm. Oo. So ang hapot So, hanggang sa arin ang implementation kayan kasi temporarily ito ang remedyo eh. yes. Hanggat di pa kita, Sir, first thing, ni approved na tricycle route plan na kung saan gabos man ng munisipyo, they are required to submit the tricycle route plan to be submitted to the regional office Mhm. for final approval. That's the time na siguro maadalan maning Marinas kung saan na dapat ang rota niya. Pero siguro it takes time na dahil pa yan ma-implement mo yan kung dahil nga sa kamugtakan kang sitwasyon uya sa national road kang munisipyo ng Tira. Mhm. No alternative road. Kaya iya man po saruan sa mga pighinguhami na maipasa ta kay Lakman. Dahil man nita natatawa ni sapat na mga hanap buhay. So iyan na lang po ang main source ninda. So nga man ta data pagbigyan na allowed man duman base sa law and it was approved also by the Sanggunang Panlalawigan. Apo, yes. All right. Any other measures na naging laudable dyan sa SB? Dahil ko na daw pa no na saro-saro sa mga Aha. Ito pa po, saro pa sa ko as chairperson of the Committee on Ways and Means. Saro man po sabi pinasa ko itong pag-calibrate Mhm. pag-calibrate and pag-seal kang gabos na nozzles so fuel nozzles Mhm. na kung saan para at least calibrated itong sa tuyang na kung saan pagbabakal ta ning gasolina sakto duman sa pigbabakal ta kung pilang liter sa pigbabakal mo may silyo po ito na kung saan quarterly nagko-collect kami sa bus na negosyante uya sa tuya engaged in retailing of fuels, Mhm. gasoline stations aro kayan po. Ayun, dagdag na income. Pinagsuportahan man po ning sa tuyang kay Riba as in nagkaigwa man ko ni mga co-sponsors and it was also approved by that. And na-implement na po as first since last year. Mhm. Na-implement na po as in nagkaigwa man po ning dako na mahalaga man na nagkaigwa kita ning dako na collection diyan sa MTO. Kung dahil Yes, po kayan. dakulang Quarterly contribution. po ang pagbabagya din da. Oo. Aha. Nasa po, so 250 per nozzle. Mhm. Per nozzle po, quarterly. Ayun. Quarterly. Aha. So, iyan po, sarupan sa isip ko na compared sa ibang lugar na talagang medyo hurulang ko man so rate nila. So, ang inano na po, dahil sa mga sa kuyang pagkairiba, to start with, start with naman sa medyo, bako pa man na masyadong alangkaw. Opo. And it was attended by all representatives of the gasoline stations, uya sa tuya. Apo, ano pong masabi mo tabi kagawad or Vice Mayoralty duman sa dakul ni magagatirindang bote-bote dyan? Pwede ma-regulate ba yan? Kasi syempre, hazardous yan. Ano ang magiging measures in case yan ka sa SB in case sa mga masunod pong taon? Ayan ba po. Guaman po kan Sir First ning mga national law baga ka yan Mhm. pero kita iisip naman ang mga hanap buhay kang kasarada yan. But then we have to regulate na Yes. kung sa baga asa sentro uyaman po ang mga gasoline stations available. Siguro duman sa mga lugar na hadlayo naman talaga sa gasoline stations na kung saan mabiyahe pa para magbakal sinda. So siguro duman pwede i-allow pero hindi po sa sentro siguro yan ang dapat i-regulate kang sangguniang bayan if ever. And then mahilig man po Yes. And siguro magkuha man sinda ng business permit para may income man sa lado kang LGU.
Yes, kay puan man po ning business permit para man maging fair kita duman sa gabos na nag-conduct ng business uya sa tuyang lugar. Mhm. Para maging fair kita. Yes. All right. Anything? Hanap buhay man po ni Dancer First. So talagang data man maiiwasan but we have to regulate. Yes. All right. Oo. Anong magiging sisay siguro para mabiso kang gabos kasi bako mang gabos ngunyan na tabi kagawad gabos na kabiso sa imo ta may mga namundag pa sana mga first time voters. So Yes. sisay si Vice Mayoralty Rosie Pantiularde. Sir Ferds, ako tabi si Rosie Panteolarte, ang 27 years bilang konsehal kang Virac na dahil pinagkitan kang mga constituents ni Virac na suportahan sa laog ng siyam na eleksyon por dahil po siguro na nahiling maninda na talaga ako nagtrabaho bilang konsehal sa laog kang 27 taon. Twice po ako nag-independent but just the same, they supported me because they man po ako nagpapadara sa kung ano man po na halimbawa, igwaning kapag buutan na balgaman po sa kuyang konsensya, they man po ang sa kumapipwede. So, maski sa man kitang partido, suportado ko man po ang local chief executive o ano man ang para sa kadaklan, sa kagabsan na karahayan. Bako po sa karahayan yung kung say pa man na limitado. For the general welfare po ako perming Sir First. Apo. Fair po ako maglaban. Though, dahil man ako kay partido o ano pa man, kung magayon ang programa, why not support? Di kita magiling sa ina partido itong mayor ta, sa ina partido kay Ribata. Dapat tarabang-tabang kita. Let us work as one for the good, for the general welfare of the constituents of the municipality of Virac. Araw po ako ang Sir First. Mhm. I never go to the dictate na kung halimbawa balgas ako yung konsensya, I'm so sorry. Oo. Basta ako para sa kadayadan po, aduman ako, suportado ko po. Yes. Ano po yung magiging kumbaga anong naging sikreto mo for the past 27 years na pagiging Ako, sir, counselor? Yes, ako Sir Ferds, naging counselor ako for 9 consecutive, 9 elections. Di man po ako nagliliwat kung si Rosie kaito, si Rosie man giraray mo niyan. Di kung po pigambong sa kong position as counselor, kasi ika nga ni servidor kung tutusod public servant. Mhm. You have to serve them na maging pag-abot yan po sa munisipyo, dapat entertain mo sinda regardless kung anong status kang tao dahil iyon ang sa imong ranggo dyan. Mhm. Kaya ang posisyon na yan po, temporary yan. Pero Yes. sa itong pagkatao, dapat iyan i-maintain ta na remain humble and di ka po magliwat. Yes. So dating si Rosie kaito, Rosie man giraray mo niyan. Mhm. Alright. Bakit si Rosie ang dapat butuhan bilang vice alcalde sa Banwa ni Virac? Ako po, Sir Fred, sa totoo lang, I never engage in any business or transaction or what, na kung saan contented na ako sa sakuyang as counselor, kung anong na-receive ko, duman ako nakafocus. Basta ang sakuyang, ang nakafocus ako sa duties and responsibilities ko as ang unang member ka mga nakaging taon, kung kaya, dahil man po ako nagkulang sa sakuyang during sessions, halos 99% ang attendance ko. During committee hearings, 99% ang attendance ko. Mhm. Minsan, si Councilor Vir Candelaria and me, yun na sila po ang galang dyan sa pero siguro may mga commitment man, sumasamang kay Riban. Tapos syempre, dahil man maiwasan ang mga sa inang commitments, nasasabutan mi man. Pero dahil po naghira ang sakuyang pagtaon ni serbisyo ka mga panahon na 27 years, adyan po permi si Kagawad Ulate presente sa sessions, sa committee hearings, as nakikiatubang sa mga constituents. Yes. Lastly, mga pudang ka po, ay makistorya ka po sa mga parantamay tayo sa mga residente ng Virac Tabi Kagawad. Sa kuyang mga supporters and sa kuyang mga amigo, sa kuyang mga bagong rehistradong mga botantes, mga tugang. Iyan po, ako nahiling niyo man po kung inano ako nagtrabaho sa laog ng 27 years, kang year 2018, saro po ako sa naging one of the top outstanding counselor na kung saan nag-author ning ito ang sa top performing councilors na nag-author ng most ordinances and resolutions during the ulat sa bayan ni Mayor Sam kay 2018. It was mentioned and na-publish man po yan na tutuman po mga tugang iyan igagarantiya po dahil po mahira, dahil po magkukulang ang sa kuyang serbisyo
suportahan niyo po ako dahil ipapahiling ko po sa inyo ang padagos kong pagtauning sincero asin tunay na serbisyo pantay-pantay sa gabos sa klaseng tao. Diyos mabalo sa inyo gabos mga tugan. Sir